Masayang araw mga ka-PL. Panuorin po natin itong video na viral po ngayon sa social media na sinugod po ng ating mga kababayang OFW sa bansang Netherlands ang pinaka-detention center ng ICC kung saan dinala ang ating Tatay Digong mga kababayan. Makikita po natin dito sa bidyong panunuorin natin magmula pa nung sarado pa lamang yung malaking gate ho, mga kababayan, kung saan ipapasok po yung ating Tatay Digong hanggang sa pagdating, hanggang sa pagsarado, hindi ho umalis ang ating mga kababayan hanggat hindi ho sinasabi nitong mga pulis na umuwi na ho kayo. Sumisigaw po ang ating mga kababayan, walang iba, itong nakasanayan ho nating Duterte, Duterte at higit sa lahat, mga kababayan, ang pagsigaw din po nila na bring him back. At umawit pa po sila, mga kababayan, ng lupang hinirang. O ito ho ang video. Panuorin po natin, mga kababayan. Nakakapanindig po, balahibo. Nakakaiyak po ang ganap doon sa Netherlands, mga kababayan. Bilib ako sa mga OFW nating nasa Netherlands. Talagang kahit na sila busy sa kanilang paghahanap buhay, naglaan ho sila ng oras para ipakita sa ating Tatay Digong kung gaano po nila ito sinusuportahan, kung gaano po nila ito iminamahal. Katulad po ng nangyayari ngayon, mga kababayan, dito sa ating bansa, sa iba't ibang dako ng ating bansa, mga kababayan, lalong-lalo na po sa Kamindanawan, kung saan makikita ho rin natin sa social media, iba't ibang dako ng Mindanao, mga kababayan, nagtitipon-tipon na po. Maging dito rin sa NCR o parting Luzon, meron ding mga nagaganap na pagtitipon-tipon, pagpapakita pa rin po ng suporta sa ating Pangulong Duterte na ang sigaw, walang iba kundi ibalik sa bansa ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O eto na ho ang video, mga kababayan. Panuorin po natin, nakakaiyak po, mga kababayan, habang pinapanood ko po ito. Talagang hindi ko po mapigilan na tumulo ang luha ko. Pang ilang beses ko na po itong iyak, mga kababayan, pero hindi ko talaga mapigilan O eto na ho, panoorin na po natin ang video. Meron po siren na naririnig. That means, may siren So that means, eto po. Excuse me pa. May siren.
di ba? Sana ganun din yung ating mga kababayan dito sa ating bansa. Kapag ka mayroong mga pagtitipon-tipon, sana makilahok din sila. Hindi naman po labag sa batas itong ginagawa natin. Hindi naman po tayo nagdadala ng mga patalim habang nagbibigay tayo ng suporta sa ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tayo'y nagpapahayag lamang po ng ating kagustuhan at karapatan natin itong sabihin na ibalik ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa bansa. Kasi naniniwala tayo mga kababayan na wala talaga siyang kasalanan. Lahat ng mga aligasyon sa kanya ngayon ay nananatiling aligasyon pa lamang. Hindi pa po ito napapatunayan mga kababayan. Pero ang ginawa ho nila, ni hindi man lamang po nila binigyan ng pagkakataon ang ating Pangulong Duterte na malitis dito po sa ating bansa. Agad-agad po nilang dinala sa ICC na baka mas magipit pa doon ang ating Pangulong Duterte, lalo na't nag-iisa lamang siya mga kababayan. Maging ang kanyang nurse, hindi ho pinapasok. Talagang mag-isa lang ho siya. Alam ho nila mga kababayan na mahina na po ang kalusugan ng ating Pangulong Duterte. Kinakailangan niyang mayroon isang tao man lang na nakaantabay sa kanya para maya't maya i-check yung kanyang blood pressure, i-check ang kanyang sugar araw-araw, no? At kung ano-ano pa para huwag mauwi sa kapahamakan. Pero hinayaan ho nila mga kababayan na huwag papasukin ang nurse ng Pangulong Duterte. Mabuti sana kung meron silang ibibigay na doktor at nurse sa dating Pangulong Duterte. Kung wala, kung ano mangyari sa dating Pangulong Duterte, hindi ho mapapatawad ng sambayan ng Pilipino kung sino man ang may pakana ng lahat ng ito. Bagamat alam na po natin mga kababayan, meron na po tayong haka-haka kung sino man ang may pakana nito, pero hindi pa ho tayo dyan nakakasigurado. Pero mananagot ho sila kapag ka meron pong nangyari sa ating Pangulong Duterte. So yun po ang kaganapan sa Netherlands mga kababayan. Sana lang sa ating mga kababayan na meron namang oras sana para makilahok sa ganitong gawain. Hindi naman tayo nagbibitbit ng armas. Tayo nagpapahayag lang ng suporta sa ating dating Pangulong Duterte. Sana makilahok kayo. Hindi naman po ito araw-araw. Minsan lang po ito sa isang linggo, sa isang buwan. Ganun ba? Naipakita lang natin. At huwag po tayong gagawa ng dahas. Kasi, lalo na, medyo mainit sila ngayon, baka biglang magdeklara ng martial law. Kapag ka nakitaan ho nila tayo na gumamit po tayo ng dahas, tama lang po itong ginagawa natin na magpakita lang tayo ng suporta sa ating dating Pangulong Duterte, pero walang dahas tayong gagawin para huwag po silang magdeklara ng ayaw po nating lahat. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.